Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ininom ng Vice Leader ng Blue Heaven Society na mula sa tangklan ng isang bote na naglalaman ng nakakamatay na lason. Kaya naman dahil dito ay nakaramdam siya ng nakakakilabot na pakiramdam, sabi nito na para siyang pinagpipira-piraso sa maliliit na parte kahit pa madaming bilang na ng mga lason ang inilagay niya sa kanyang katawan. Ngunit sabi nito na kahit ano pa ang mangyari ay isasakripisyo niya ang kanyang sarili upang mapaslang niya kasama siya ang demonic cult leader na si Qian Yuhun, at ang Blue Heaven Society ay uunlad. Dagdag pa nito na ang lahat ng makakakita ay malalaman na ang kanilang tangklan at ang kanilang lakas at kapangyarihan. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay patuloy itong lumalaban sa madaming bilang ng mga masters na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Ngunit dahil sa madali lamang niyang nasesalag ang mga pag-atake ng mga ito, ay napa-atras na ang isa at sa isip nito ay naiinis siyang sinasabi na mukhang kailangan na niyang gamitin ang kanilang malakas na teknik, ngunit bigla naman itong napahinto, dahil sa may nakita itong kakaibang nangyayari sa likudan ng ating bida. Habang pinagmamasdan ang pagbabagong anyo ng taong iyon, ay napatanong siya sa kanyang sarili na kung ito ba ang isa sa matataas na pinuno ng Blue Heaven Society na tinukoy sa kanila ng kanilang Chi Blade Master, ngunit ang itsura nito ay nagbabago. Matapos na mapansin ng ilang mga miyembro ng demonic cult ang nangyayaring pagbabago ng isang master sa likudan ng ating bida ay nagmamadali naman silang pinuntahan ito at sinabi na pahintuan ito at huwag na hahayaan na makalapit sa kanilang Demon Lord. Ngunit habang papalapit ang mga ito ay naghahanda naman ito ng kanyang pang-atake, kaya naman nang magawang makalapit na ng mga ito ay agad naman niyang ipinalabas ang mga lason na mula sa kanyang katawan. Kaya naman nang tumama ito sa katawan ng mga papasugod ay agad naman naluso ang kanilang mga balat, at hindi din nagtagal ay mabilis na naging mga bungo at kalansay. Sa nakitang ito ng Heaven's Master ng Blue Heaven Society ay namamangha siya sa kakayahan ng poison energy ng kanyang Vice Leader, dahil tinutunaw nito ang lahat ng malapit sa kanya, kaya naman sa tingin niya na ito na ang kanilang hinihintay na tagumpay, kaya naman ay masaya itong napapasabi na ipagpatuloy lang niya ito at maging bayani para sa kanilang Blue Heaven Society. Bigla naman na nagulat dito maging ang mga master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect dahil sa mapanganib na lason na kanyang ipinapalabas sa kanyang katawan. Matapos nito ay bigla naman niyang sinugod si Qian Yuhun at sinabihan ito na magtungo silang dalawa sa impyerno, kaya naman dahil dito ay nilinggan siya ng ating bida, ngunit bigla naman itong napahinto nang malapit na siya sa kinaroroonan ng ating bida, dahil sa bigla na lang itong napahinto habang nakalutang, dahil dito ay nainas naman siya ng husto kay Qian Yuhun. Sa isip nito ay nagtataka siya dahil sa nakakagamit pa din ito ng kanyang void capture technique at mukhang may malaking agwat patungkol sa reserba ng kanilang mga chi, ngunit sabi nito na kahit ano pa man ito ay sapat na ang kanyang distansya sa kinaroroonan nito. Nang bigla naman siyang nagtaka nang makitang muli ang mga sugat na sanhi ng kanyang ginawang pagpapakawala ng lason sa kanyang katawan sa mukha ni Qian Yuhun, dahil sa ang mga ito ay mabilis na gumagaling, kaya naman sabi nito na kung ito ang kaso ay papasabugan na lang niya ang kanyang sarili. Sabi nito na ang pagsabog ng kanyang poisonous energy ay aabot sa palibot ng 30 metro, at ang ibig sabihin lamang nito ay wala nang matitira sa lugar na ito kahit pa ang kanilang mga buto. Ngunit bigla naman na pinigilan ito ng ating bida at tinanong kung nais ba nitong pasabugan ang kanyang sarili, dahil kung ganun nga ay hindi niya hahayaan na gawin niya ito, dahil dito ay napasigaw naman ito dahil sa unti-unti na siyang binabalot ng yelo, at ilang sandali pa ay tuluyan na itong nakulong at napalibutan. Matapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na nakakalungkot ito para dito, dahil mukha yatang siya na lamang ang magtutungo sa impyerno ng mag-isa. Matapos ay inihagis niya ito sa itaas sa malayo, at nang sapat na ang distansya nito, ay agad naman na ikinumpas nito ang kanyang kamay, at nagsanhi ng malakas na pagsabog sa kanilang itaas. Pero bago muna yan, i-introduce ko muna kayo sa sponsor ng videong to, na ang X-World. Isang play-to-earn app na kung saan ay pwede kang kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng mga paborito niyong games. Ang kailangan nyo lang gawin ay ang mag-ipon ng mga tinatawag na build tokens na matitrade mo into USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa.
At may maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Una, itong pets na nakakapag-generate ng mga build tokens at libre mo lang itong makukuha upon entering the app. You can also level up the pets by pairing the same pet. Pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa para mas marami pa kayong makuhang build tokens, pwede rin naman kayong mag-invest sa mga tinatawag na X-Sprite, mga NFT monsters na pwede nyo ring i-trade at naka-on sale po sila ngayon mga kaibigan dahil may discount voucher kayong matatanggap kung mag-invest kayo. Bukod dyan ay may bonus ring $4 sa kahit sino mang magta-top up ng $2 lamang. Aside from that, pwede rin naman kayong maglaro lang ng mga paborito nyong games gaya ng Mobile Legends at iba pa. But I recommend na dito kayo maglaro sa mga high yield build apps para mas marami pang build tokens ang pwede nyong makuha. Kaya naman kung interesado kayo ay you can also use my gift code at referral code para may bonus na kagad kayong matatanggap upon entering the app. For gift code ay i-type nyo lang referral code naman. Limited lang po yan sa first 2,000 individuals, kaya be sure to type it quick mga kaibigan. Iiwan ko lang po dyan sa description at comment section ang codes na yan at ang link para ma-download nyo na ang app. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Sa nangyari ay wala naman na magawa ang Heaven's Master sa sinapit nito. Sa isip niya ay tuluyan lamang na nasayang ang kanyang poison technique gamit lamang ang Ice Art. Kaya naman dahil dito ay napapatanong siya na kung totoo ba na may kakayahan din ng Demon Lord na gawin ang mga ganong klase ng art technique, at anong klaseng walang kakwenta-kwenta ang ginawang pagpapakamatay na ito ng Tang Clan Vice Leader. Ngunit bigla naman siyang natigilan ng padalhan siya ng ating bida na si Qian Yuwon ng sound telepathy at sinabi na siya na ang kanyang isusunod, siya na ang Heaven's Master ng Blue Heavens Society na si Nam Gangyu. Kaya naman dahil dito ay napapatanong siya na kung sa papanong paraan naman niya nalaman kung sino siya, matapos ay sinabi naman ng ating bida na ngayon ay nakita na niya ang kanyang kinaroroonan. Ngunit bigla naman siyang natigilan nang may nagsalita sa kanyang malapit at sinabi nito na ang kanilang Demon Lord ay talagang nakakamangha, at tinanong ang Heaven's Master na kung sa papaanong paraan kaya nagawa ng kanilang Demon Lord na mahanap siya sa gitna ng ganitong kaguluhan. Nang bigla naman niyang inasar ito at sinabi na kung ano naman ang ginagawa niya sa lugar na ito na parang nagtatago, at hindi ba siya ay isa sa mga master ng Merm Alliance. Sa narinig na ito ng Heaven's Master ay hindi naman niya ito pinansin at tinanong na lang ang kanyang pagkakakilanlan, na mabilis naman niyang sinabi na siya ay si Heobong. Sa isip nito na hindi pa niya naririnig ang pangalan nito, at mukhang isa ito sa disciple ng demonic cult, ngunit may napapansin itong kakaibang aura sa katawan nito. Matapos ay sinabi sa kanya ni Heobong na siya ang first disciple ng Great Heavenly Demon Divine Cult's Demon Lord at siya ay parte ng Guardian Pavilion, at naparito siya upang turuan ito ng leksyon. Matapos ay nagpalabas ito ng malakas na apoy sa kanyang sandata, at sa nakitang ito ng Heaven's Master ay agad naman itong naghanda. Sa isip nito na mayroong kakaibang enerhiya siyang nararamdaman sa kanyang apoy. Sa kinaroroonan naman ng ating bida na si Qian Yuwon ay sa isip nito na ang pakikipaglaban niya sa dating elder na mula sa Poison Clan na si Baek-oh ay labis na nakatulong sa kanya, dahil kung sakaling ang lason mula sa isang iyon ay kumalat sa buong lugar, ay ang labanan na ito ay iba ang kakahinatnan hindi gaya ng kanyang gustong mangyari. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang pag-iisip dahil sa biglang may nagsalita sa kanyang malapit at sinabi na ang akala niya ay magtatagumpay ang ginawang iyon ng isa kanina, ngunit labis niya lamang itong pananghihinayangan, ngunit sabi nito na maganda ito para sa kanila, dahil ngayon ay mayroon na silang pagkakataon na paslangin ang ating bida gamit ang kanilang mga kamay. Kaya naman ay ibinigkas nito sa kanyang mga kasama ang salitang open array. Sumunod ay ang upward palm, ngunit tahimik lamang na pinagmamasdan ng ating bida ang kanilang mga ginagawa, nang bigla naman na nag-umpisang umatake ang ilan sa mga ito ng sabay-sabay, matapos ay naghanda ang mga ito ng isa pang pag-atake. Sa isip ng isa habang papasugod na nakakaramdam siya kanina ng labis na kaba dahil sa ang isang ito ay nasa life and death realm, ngunit ang kanilang 7-star Ultimate Blade Array ang pinakamagaling sa buong mundo. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang mga ginagawa, ay masaya naman na sinasabi sa kanyang sarili ng pinuno ng mga ito na ang kanilang ginagawa dito ay gumagana.
At kapag ang laban na ito ay tumagal pa ay magkakaroon na sila ng kanilang kalamangan dahil sa gumagalaw sila ng bilang isang grupo at sama-sama. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na sa tingin niya na kahit ang isang martial artist ng life and death realm ay maari din na matalo. Masaya naman na sinabi din ng ating bida na kung sigurado ba siya sa kanyang sinasabi, at mukhang madami pa itong nais na sabihin sa kanya. Kaya naman dahil dito ay sinabihan niya ang kanyang mga kasama na kung ganun ay ihatid na nila ang isang ito sa impyerno. Pagkasabi ay agad naman na nagsagawa ang mga ito ng teknik, ang 7-move open array, dahil dito ay bigla naman na natigilan ang ating bida. Matapos ay nagumpisa ng umatake ang mga ito kay Qian Yuwon. Gamit ang outward palm array, sa isip ng ating bida habang sinasalag ang mga atake nila, ay ang teknik na ito ay ginagamit ng mga ito ng sabay-sabay, kaya naman ay nakangiti nitong sinabihan ang nanomachine na i-record niya ang 7-star ultimate blade array at ice save, kaya naman maya-maya ay sinabi ng nanomachine na ang pag-analisa sa attack formation at pattern ng kanyang kalaban ay nai-record na, at ang pangalang 7-star ultimate blade array ay matagumpay ng nai-save. Matapos ay sa isip nito ay napasabi na ang ating bida na sisimulan na niya ang pakikipaglaro sa mga ito, kaya naman nang umatake ang mga ito ng sabay-sabay ay mabilis siyang umiwas dito, kaya naman dahil dito ay natatawa naman na tinanong si Qian Yuwon ng isa sa mga ito na kung tumatakas na ba siya sa kanila, dahil hindi naman nila hahayaan iyon. Matapos na makakuha ng distansya ang ating bida, ay sa itaas ay matapos na ibalik ang kanyang White Dragon Blade, ay agad nitong ipinalabas ang kanyang Heavenly Demonic Sword, at nang tuluyan na itong lumabas ay naglabas ito ng isang malakas na aura at bumuo ng isang imahe ng isang halimaw. Sa nangyari ay bigla naman na pinagpawisan ang mga ito dahil sa takot na bigla nilang naramdaman, matapos na bumuo ng maraming imahe ng kanyang sarili si Qian Yuwon, ay agad naman na sumugod ang ating bida at sinabi na tama ang kanyang sinabi, dahil hindi niya hahayaan na may kahit isa sa kanila ang magawang makatakas sa lugar na ito. Sa ginawang pag-atake ng ating bida ay sabay-sabay naman silang nagsagawa ng isang shield formation upang magawang salagin ito. Matapos na tumama ang atake ng ating bida sa kanila, ay sa isip ng isa dahil sa labis silang nahihirapan ay napapasabi ito na sinasamantala ng ating bida ang mga banayad na mga pagbubukas, na mula sa lahat ng mga atake nito ng sunod-sunod, at matapos ng ilan pang mga sandali ay matagumpay naman na napaslang ang mga ito ni Qian Yuwon ng sabay-sabay. Matapos ay sinabi ng nanomachine na matagumpay nitong natalo ang 7-star sword formation, at ang mga pattern na ito ay matagumpay ng naiimbak. Sa isip ni Qian Yuwon na dahil sa alam na nito ang martial arts ng Blade God 6 Martial Clan ay naging madali na lang para sa kanya na kontrahin ito, at kung magagawa niyang dagdagan pa ito at mapalawak, ay hindi nagagana ang ganitong klaseng mga pag-atake sa mga mandirigma ng kanyang demonic cult. Dagdag pa nito habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasama ay kailangan ng mga ito na mas lumakas pa sa pamamagitan ng digmaang ito, at sa pamamagitan lamang nun, ay magagawa ng mga ito na makipagsabayan sa panahon na kanyang nais na likhain. Sa kabilang banda naman, sa itaas ng mga ito ay malakas naman na nagsasabayan ang dalawang master. Ang pinuno ng Murem Alliance na si Lee Mok at ang Chi Blade Master ng Supreme Saber of 6 Martial Arts Sect ng kanilang mga pag-atake. Matapos ng ginagawa nilang pagsasabayan, ay sa isip naman ng Chi Blade Master ay naiinis itong napapasabi na ang akala niya ay hindi na siya nito makakaya pa na tapatan ngunit mukha yatang minaliit niya masyado ang pinuno ng Murem Alliance. Dagdag pa niya na kailangan niyang tapusin agad ang pakikipaglaban niya dito at makipagtulungan ng puwersa sa mga 7 master upang kalabanan ang Demon Lord, ngunit bigla naman itong nagulat nang mapalingon ito sa kinaroroonan ng ating bida, dahil sa ang ating bida na si Qian Yuwon ay mukha yatang tinapos na ang pakikipaglaban sa mga ito. Dahil dito ay naiinis siya dahil sa hindi na nito pa magawang maramdaman ang mga enerhiya ng kanyang 7 master. Kaya naman kung ganito ang kaso ay ang tangi na lamang nilang pagpipilian sa sitwasyon na ito ay ang bagay na iyon. Kaya naman dahil dito ay malakas siyang sumigaw at iniutos sa kanyang mga kasamahan na isagawa na ng mga ito ang kanilang ikalawang plano, na agad naman na sinang-ayunan ng kanyang mga kasamahan matapos na marinig ito,
Dahil dito ay nagulat naman ang ibang mga mandirigma ng Merem Alliance sa nakikita nilang pagbabago sa mga mandirigma ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Matapos ng ilan pang sandali, ay ang lahat sa mga ito ay matagumpay ng nakapagbago ng kanilang mga anyo, dahil dito ay napasabi naman ang mandirigma na mukhang ang kanyang nakikita sa kanyang harapan ngayon ay ang Blood Reversal Technique. Ngunit bigla naman siyang inatake nito habang sinasabi na huwag nitong ikinukumpara ang hindi kumpletong teknik na iyon sa kanilang teknik, dahil ang mayroon sila ay ang perpektong bersyon, at ito ay ang Reverse Blood Grand Divine Art. Napansin naman ng Heaven's Master ng Blue Heaven Society ang mga nangyayaring pagbabago ng mga ito. Kaya naman sa isip niya ay napasabi ito na mukhang ito na ang kanilang alas at napakatalino ng mga ito. At ang pagpapakita nito dito ay ibig sabihin lamang nito na ang sitwasyon ay hindi na pumapabor sa kanila, kaya naman sabi nito na ang kanilang kapatiran sa Blue Heaven Society ay hindi na din hahayaan na itago na lamang ang kanilang alas, matapos ay hinaypan nito ang isang instrumento bilang senyales sa kanyang mga kasamahan. Agad naman na narinig ng mga ito ang ginawang senyales ng Heaven's Master, kaya naman ay dali-dali silang may itinurok sa kanilang mga katawan habang sinasabi na ang lahat ng ito ay para sa kanilang Blue Heaven Society. Sa nakita ng isang mandirigma ay napapatanong naman siya na kung bakit nagsipaghintuan ang mga ito, kaya naman ay kinuha niya ang pagkakataon na iyon upang putulin ang braso ng kanyang katapat na matagumpay naman niyang nagawa. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ngunit matapos naman niyang may sigawa ito, ay bigla naman na gumanti ng atake ang kanyang katapat. At nang nasalag niya ito ay napapatanong siya na kung anong klaseng lakas naman ang kanyang sinasalo ngayon, at parang ang mga ito ay hindi nakakaramdam ng sakit, dahil ang kanyang braso ay naputol na ngunit base sa kanyang muka ay wala siyang nakikita ditong kahit na anong emosyon, na parang ito ay hindi na isang tao. Sa kabilang banda naman ay nagpapatuloy ang paglalaban ng Berserk Blade Master at ng Grand Guardian na si Marakim at matapos na atakihin ito ay mabilis naman siyang nakaiwas. Dahil dito ay nainas naman ang Berserk Blade Master dahil sa ginagawa nitong pag-iwas sa mga atake niya dito. Nagpatuloy pa ang Grand Guardian sa ginagawa niya, at nang makakuha ito ng pagkakataon ay hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na binigyan ang Berserk Blade Master ng pag-atake na matagumpay naman na tumama, ngunit sa nangyari ay bigla naman itong nagtaka, dahil sa nagawa ulit nitong atakihin siya, kaya naman ay umiwas na naman itong muli dito. Matapos na makalayo sa Berserk Blade Master, ay sa isip nito ay napasabi siya na ang katawan ng isang ito ay parang isang purong diamante kaya naman ay kailangan niyang ilagay ang kanyang enerhiya sa limitasyon nito upang magawang makapagbigay ng pinsala dito. Matapos ay tinanong naman siya nito na kung hanggang kailan niya gagawin ang pag-iwas sa kaniyang mga pag-atake, nang bigla naman itong may napansin sa dikalayuan, nang bigla naman na nagpadala ng sound telepathy ang ating bida sa Grand Guardian at sinabi nito sa kanya na ito na ang oras upang tapusin na nila ang kanilang plano. Nang bigla naman siyang tinawag ng Berserk Blade Master habang may itinuturo sa dikalayuan, matapos ay tinanong siya nito na kung hindi ba niya nakikita ang nagaganap sa banda roon. Sabi pa nito na ang pagsasaya nila ay tapos na dahil ang kanilang ikalawang plano ay nagsimula na. Dahil magmula ngayon ay ang isang tunay na malawakang pagpatay ay magaganap na, sabi naman dito ng Grand Guardian na mukhang ang apoy ng patayan ay sinindihan na nito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa pagkakakita niya sa ating bida na si Xian Yuun, at sa isip nito ay alam niya ang bagay na ginagawa niya, at ito ay ang Art of Sky Dominance. Nakita din siya nila Moonju at Wang Hul na dahan-daang umaakyat sa kanilang itaas. Maging ang Heaven's Master ay hindi din makapaniwala dito at napapasabi na mukhang hindi na ito gumagamit pa ng kanyang inner energy upang makagawa ng mga paghakbang sa himpapawid. At ang ginagawa niyang ito ay nasa ibang level na parang siya ay lumilipad na sa kalangitan. Sa nangyayari ay napapatanong naman ang Chi Blade Master na kung ano naman kaya ang nais na gawin ng ating bida sa pag-akyat sa kanilang itaas. Matapos ay nagsalita naman si Xian Yuun at sinabi sa kanila na ang mga magaganap ngayon ay ayon lamang sa kanilang mga naging aksyon, napasabi naman ang ilan sa nakakakita sa kanya na ito ay lumulutang sa himpapawid at napapatanong kung siya ba ay isang tao pa ba,
nang bigla naman nitong ikinumpas ang kanyang kamay. Matapos ay nagtaka naman ang mga mandirigma sa nangyayari sa kanilang paligid dahil sa yumayanig ng malakas ang kalupaan, matapos ay nagsipaglutingan ang kanilang mga sandata, at umakyat sa himpapawid. Dahil dito ay napasigaw naman ang Chi-Blade Master at sinabihan ang mga ito na huwag silang matakot dahil sa sinusubukan lamang ng Demon Lord na mabitawan ang kanilang mga sandata, kaya naman ay kailangan nilang bigyan ito ng pansin upang mapawalang bisa. Ngunit mas tinindihan pa ng ating bida ang kanyang ginagawa, kaya naman ay wala na silang nagawa pa at ang mga sandata na kanilang hawak-hawak ay lumutang na paitaas. Sa nakikitang ito naman ng mga masters ng Murem Alliance ay napapatanong sila na kung ito ba ay ang flying sword technique at hindi maaring magawa niya ito, dahil ang lahat ng mga sandatang ito ay nasa ilalim ng kanyang pagkukontrol gamit ang flying sword technique. Sa isip naman ng kanilang pinuno sa Murem Alliance ay hindi ito makapaniwala at napapatanong kung ito pa ba ay ang bagay na makakayang gawin ng isang tao. Matapos na may angat ang lahat ng mga sandata ay sinabihan nito ang nanomachine na magsagawa ng pag-target sa mga ito. Kaya naman dahil dito ay sinabi ng nanomachine na ang kanyang multi-lock-on system ay ini-activate na niya. Kaya naman dahil dito, ay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga ito ay tinutukan ng ating bida ang mga tao na kanyang pupuntiryahin sa kanyang gagawin maramihang pag-atake. At hindi rin nagtagal ay natapos na siya sa kanyang ginagawa kaya naman sinabi nito sa kanila na ang kanilang huling bagay na masasaksihan, ay ang isa at tanging teknik na binigyan niya ng pangalan.